istoryang inyong mapakikinggan ay naglalaman ng mga salita at eksena na hindi dapat marinig ng mga bata. Ang gabay ng mas nakatatanda ay kailangan. Lola? Bakit ho? Ano nangyari? Ate, kasi Gusto kong pakinggan si Lola kaya manahimik ka muna, Thea. ito kasing si Thea. Pinagbibintakan niya ako na sinisiraan raw kita sa mga kapitbahay. Paano ko naman gagawin yon? Apo kita. Kung nakita mo lang kung paano niya ako sagot-sagutin kanina, baka maawa ka sa akin. Tahan na po. Huwag na po kayong umiyak. Pagsasabihan ko po si Thea. Ang gusto ko lang, Apo, hindi na makita ang babaeng yan dito. Napakasama ng ugali niyan kapag nadadatnan niya ako dito sa bahay. hindi po totoo yan. Kinumpronta ko lang siya dahil sa mga pinagsasabi niya sa mga kapitbahay laban sa'yo. Tama na, Thea! Alam mo naman ang tanda-tanda na ni Lola tapos pinagsasabihan mo siya ng kung ano-ano? Bukas na bukas, ihahatid kita sa terminal. Umuwi ka muna sa probinsya. Pero ate, ayaw kitang iwan kasama si Lola Simang. Kahit wala na akong sweldo, mananatili ako rito. Nakita mo na, Apo. Ako gusto ng pag-initan kapag wala ka. Natatakot ako, Apo. Maawa ka sa akin. Huwag mo na siyang iharap sa akin. Narinig mo naman siya, Thea. Pasensya na pero mas pipiliin ko ang lola ko. Mahalaga na pangalagaan ang mga matatanda. Bukod sa sakitin na sila, ay kaunting oras na lang ang ilalagi nila sa mundo. Ngunit paano kung ang matandang gusto nating alagaan ay ginagamit ang kanyang kahinaan upang kaawaan na umaabot pa sa pagiging abusada nito? Ano ang kahihinatnan ng matandang hindi iniisip ang damdamin ng mga taong kumukupkop sa kanya? May kaparusahan kaya para sa isang abusadang lola? Thea, tignan mo nga kung sino yung nagdo-doorbell. Sino kaya yan? Opo ate. Nakausap ko naman kanina ang landlord ng apartment na to. Kaya, sino kaya yung nasa labas? Baka may nakalimutang sabihin kaya bumalik. Ate, lola niyo raw po. Nanay ng tatay niyo raw po. Si Lola Simang daw po. Si Lola Simang? Naku, papasukin mo! Aray! Ay, ang sakit ng tuhod ko. Ay, grabe na itong katandaan ko. Nako, kailangan ko umupo sa malambot na sofa. Brenda, Apo, pumasok na ako ha. Kasi kanina pa ako nahihilo sa labas. Lola, sinurpresa niyo naman ho ako. Thea, tulungan mo ko alalayan si Lola para makaupo sa sofa. Dito ho, Lola. Umupo muna ho kayo sa sofa para ma-relax ho kayo. Thea, ikuha mo si Lola ng tubig para mapreskuhan siya. Tubig? Juice na lang, iha. Mas gusto kong juice Mas yun ang pumapatid sa uhaw ko. Pwede ba? Juice? Hindi ho ba yun masama sa kalusugan nyo? Naku, hindi, Apo. Orange flavor, Apo, ha? Pakigawa ako ng orange juice, yung malamig na malamig. Mabuti yun sa kalusugan ng matanda. Ay, naku, matanda na talaga ako. Marami nang sumasakit sa akin. Kaya kailangan ko ng malasang inumin para hindi ko maisip ang mga nararamdaman ko sa katawan. Sige ho. Ako na ho ang magtitimpla para sa inyo. Thea, itutok mo nga kay Lola ang ventilador para malamigan siya. Isa pa yan, Apo. May aircon naman kayo. Bakit hindi mo na lang paanda rin? Ngayon lang ako dumating, kaya pagbigyan mo na ako. Ang mga tiyo at tiya mo kasi, aircon ang ipinapaandar nila kapag nandun ako sa kanila. Sige ho, bubuksan ko po muna bago gumawa ng juice. Ay, pagpalain ka ng Diyos, Apo.
Napakabait mo pala talaga sa lola mo. Masaya si Brenda nang dumalaw ang kanyang lola. Hindi na kasi nagpunta ang matanda simula nang manganak si Brenda. Naulila siya nang mamatay sa aksidente ang kanyang mga magulang. Kaya laking tuwa niya nang dumalaw ang kanyang lola dahil talagang nangungulila siya sa kalinga ng magulang. Nung araw na yon ay natataranta siya sa pag-aasikaso kay Lola Simang. Salamat, Apo. Ay napakaswerte ko't naabutan pa kita. Hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako dito sa mundo. Mabuti na lang, kaya ko pang bumiyahe. Ikaw lang ang apo ko na alam kong may mabuting puso. Huwag niyo pong sinasabi yan, Lola. Matagal pa po tayong magkakasama. Matagal ko nang balak na umuwi sa probinsya mula pa po nung mamatay ang mga magulang ko sa aksidente. Kaso, inuna ko pong itaguyod ang pag-aaral. Hanggang sa nakapangasawa na nga ho ako. Ano ba ang trabaho ng asawa mo? Engineer ho siya, Lola. Engineer! Nako, ang swerte mo, Apo. Mabuti at nasa mabuting kamay ka. Hindi malang naitanong ang mga magulang ni Ate Brenda. May sinasabi ka, Iha. Oh, wala ho. May gagawin pa ho ako sa kusina. Sige ho, maiwan ko muna kayo. Thea, ayos lang ba na ikaw muna ang magsaing? Sige ho, ate. Hay nako, parang ayaw sa akin ang katulong mo. Kung ano-anong sinasabi niya tungkol sa akin. Ay, hindi ho siya katulong, Lola. Pinsan ho siya ng asawa ko. Siya ang nag-aalaga sa anak kong si Leila. Saka, mabait ho siya. Baka iba lang ang narinig nyo. Eh siguro nga, pero sana pagsabihan mo siya. Sa ganito kasing edad, alam mo namang maramdamin na. Kapag may narinig na hindi namin nagugustuhan, nagdadamdam kami. Naiintindihan mo ba? Sige ho, tatandaan ko ho yan. Pasensya na ho kayo kay Thea ha. May gusto pa ho ba kayo? Yun na nga ang isang ipinunta ko rito, Apo. Kung pwede sana'y dito na muna ako sa inyo. Abala kasi ang mga anak ko. Halos wala na silang oras sa akin. Nagdadamdam tuloy ako. Hindi man lang sila naawa sa akin. Ganitong tumatanda na ako. Dapat pagtuunan nila ako ng pansin. Kaso hindi. Ipadadala pa nga raw nila ako sa Home for the Aged. Naku, gusto ko ho, Lola, na narito kayo. Matagal nang wala sina Mama at Papa. Kaya mas matutuwa ho ako na dumito muna kayo sa amin. Talaga ba? Hindi ba ako magiging pabigat, Apo? Naku, bakit naman ho kayo magiging pabigat sa amin? Dapat pa nga po bumawi ako sa inyo. Naiiyak tuloy ako. Pasensya na kung hindi ako nakapunta sa burol ng mga magulang mo, ha? Wala kasing kwenta ang lolo mo. Mabuti ka pa, nakapangasawa ka ng engineer. Siya, construction worker lang. Kakarampot lang ang kinikita niya. Ngayon matanda na ako. Kung walang magbibigay ng allowance sa akin mula sa mga anak ko, wala akong mahahawakang pera. Naku, kawawa naman po talaga kayo, Lola. Kung alam ko lang na nagigipit po pala kayo, napadhalan ko na po sana kayo ng allowance. Hayaan mo na, Apo, at matagal naman na yon. Ang mahalagay nandito ka na, Apo. Alam kong ikaw lang ang mag-aalaga sa akin ng maayos na buhay. Pangako po, Lola. Aalagaan ko po kayo sa abot ng makakaya ko habang nandito ho kayo. Sandali ho pala. Tatawagan ko muna sina Tito at Tita para ipaalam ko ho sa kanila na nagpunta kayo rito sa amin. Huwag na muna, Apo. Masama ang loob ko sa kanila. Sa susunod na lang, kapag sila na ang nanuyo sa akin, di nga sila naaawa sa akin. Tapos ipaalam ko pa sa kanilang narito ako. Masama ang loob ko, Apo. Kaya sana, wag mo nang sabihin na nagpunta ako dito, ha? Kung may malasakit talaga sila sa akin, dapat sinundan nila ako. O kaya pinigilang umalis.
Pero nakita mo naman, mag-isa lang ako sa labas kanina, hindi ba? Sige ho. Hindi ko na muna ipapaalam sa kanila. Ihahatid ko na lang po kayo sa magiging kwarto nyo, Lola. Mukhang maganda ang buhay mo kasi nakakaupa ka ng ganitong apartment. Napakaganda ng apartment na ito, Apo. Tsak na mahal ang upa rito. Mahal ho talaga mamuhay dito sa Manila, Lola. Hindi ho talaga pwedeng walang pera dito. Lahat ho ng galaw dito ay may perang kaakibat. Ganon ba? Mukha ka namang walang problema. Engineer ka mo, ang asawa mo Habang nag-uusap ang maglola, tahimik namang nakikinig si Thea. Hindi nagugustuhan ng dalaga ang pakikipag-usap ng matanda sa kanyang ate Brenda. Napansin kaagad niya ang pagpapaawa nito, na para bang aping-api siya sa lahat ng kaanak. Nang ihatid ni Brenda sa magiging kwarto si Lola Simang, inakala niyang magugustuhan nito ang guest room. Apo, ay wala bang aircon sa kwartong ito? Hindi na ba sa nagreklamo ako? Ayoko rin sana makaabala pero minsan kasi inaatake ako ng hika. Hindi kasi kaya ng bentilador ang init ng panahon. Sa kwarto lang po namin kasi may aircon. May hika rin po kasi ang anak ko. Dahil sama-sama kaming natutulog, kaya doon lang ho kami nagpalagay ng aircon. Ganon ba? Ay sige, ayos lang ako rito. Hindi naman siguro ako aatakihin ng hika rito. Lalakasan ko na lang ang electric fan. Malamig naman sa kwarto na to kahit walang aircon. Pasensya na ho kayo, Lola, ha? Nako, ano ka ba naman? Walang problema sa akin yon. Hindi naman ako dapat magreklamo kung makikitira lang naman ako. Sige ho, tatawagin ko na lang po kayo kapag nakaluto na. Ay, teka, ano ba ang ulam? Sinigang na bangus po. Isda? Ay, kung may karne sana, Apo, baka pwedeng magnilaga ka na lang ng karne para sa akin. Matagal na kasing hindi nakakakain ng lola mo ng karne. Sige ho, titingnan ko po sa ref kung may karne pa. Hindi pa ho kasi ako nakakapamalengke dahil inuubos pa ho namin ng mga stock. Pagkatapos kausapin ang matanda ay nagtungo si Brenda sa kusina para tingnan kung nakapagsaing na si Thea. Thea, bakit nagluluto ka ng ulam? Di ba, sabi ko sinaing lang. Nagluto na ako, ate, para hindi ka na maabala sa banding ninyong maglola. Tulog pa naman si Leila, kaya wala naman na akong gagawin. Naku, Bakit, ate? niluluto mo na pala ang bangus? Request kasi ni Lola ang nilagang karne. Ay, paano yan? Wala lang karne sa ref, ate. Tsaka good for 5 person ang niluto ko para may extra. Sige, ayos lang yan. Bukas ko na lang ipapamalengke ng karne si Lola. Ako na lang ang magsasabi sa kanya. Naisip ni Brenda na hindi siguro magagalit ang kanyang lola kung hindi nito mapagbigyan ang gusto niya. Nang matapos magluto si Thea ay sakto namang nagising si Leila. Ipinaalam ni Brenda sa kanyang anak na dumating ang kanyang lola si Mang, kaya ipinakilala niya ito sa matanda. Lola, gusto ko pong ipakilala sa inyo ang anak kong si Leila. Lola, napano ho kayo? May masakit po ba sa inyo? Pinagpapawisan ho kayo Nahihirapan akong kumalaw, Apo. Napakainit. Ay, baka takihin ako ng hika rito. Ang sakit pa ng katawan ko. Natagtag siguro sa mahabang biyahe. Galing pa kasi ako sa probinsya, hindi ba? Wait lang ho Thea? Thea, tulungan mo nga ako rito. Alalayan natin si Lola. Andyan na po. Ay, dahan-dahan lang, Apo. Aray kong sakit. Ay, Diyos ko. Ay, hindi ko maigalaw na maayos ang binti ko. Dadalhin ko na lang po kayo sa doktor. Thea, maghanap ka ng masasakyan. Ay, huwag na, Apo. Magiging ayos din ako mamaya. Alalayan niyo na lang ako sa sala. Mamayang gabi ho, sa kwarto na lang po namin kayo matulog para hindi po kayo mahirapan. Maglalagay na lang ho ako ng ekstrang kutsyon sa ibaba. May space pa naman ho doon. Huwag na, Apo. Nakakahiya sa inyo. Kahit dito na lang ako sa sala, Apo.
Mas malamig pala dito kaysa sa kwartong yon. Nakaramdam ng matinding awa si Brenda habang pinagmamasdan ng kanyang lola. Alam niya kung gaano kahirap ang mahihika dahil ganun din ang kanyang anak. Nang maiupo nila si Lola Simang sa sofa, nakarelax ang matanda. Huwag na po kayong maggagalaw, Lola. Baka mapano pa ho kayo. Ayos lang, Apo. Ganito talaga ang ginagawa ko kapag inaatake ako ng pulikat. Kailangan kong tulungan ang sarili kong makagalaw. Inasanay kasi ako nung mawala ng pakialam sa akin ng mga anak ko. Ayoko rin namang maging pasanin ninyo habang narito ako. Ipapacheck up ko po kayo sa doktor sa susunod, ha? Hindi ko po kayang makita na nagkakaganyan kayo. Siya nga po pala, maya-maya kakain na ho tayo. Ay, dito na ako kakain sa sala. Para nakasandal sa malambot na sofa ang likod ko. Ang hirap talaga kapag matanda na. Sige ho, ikukuha ko na lang po kayo ng pagkain. Ay, sige, Apo. Salamat, ha. Mawalang galang lang po, Lola. May maintenance po ba kayo? Kasi kapag ganyan na may mga nararamdaman ho kayo, ibig sabihin, may maintenance po kayong gamot. Dala niya ho ba? Wala nga eh. Hindi nga ako na ipapacheck up ng mga walang kwenta kong anak. Hindi na sila naawa sa matanda. Pinapag-aircon nga ho nila kayo, sabi niyo po. Tapos check up, wala? Ay, teka. Bakit nagigialam ka? Sa una lang sila naging mabait sa akin. Nakapag-asawa lang sila eh. Inabandona na nila ako. Kung wala kang sasabihing maganda, mas mabuting umalis ka sa harapan ko. Lalala pa atang sakit ko sa'yo. Hindi ka pala pagsabihan ni Brendang huwag makialam sa usapan ng iba, lalo na't hindi ka naman kasama. Ano nangyayari dito? Wala, Apo. Bata pa itong pinsan ng asawa mo. Parang hindi niya ako kinaaawaan. Porket wala na akong lakas at silbi, hindi na niya ako iginagalang. Teya, di ba sinabi ko na sa'yo na huwag mong pasasamain ang loob ni Lola? Please lang, nakikita mo naman ang lagay niya, di ba? Dapat nga maawa tayo sa kanya. Kasi matanda na siya. Nagtanong lang naman ako, ate, kung dala niya ang maintenance siyang gamot. Pero opo, kasalanan ko po. Pasensya na, Lola. Ayos lang. Pero sa susunod, pag-isipan mo ang sasabihin mo sa akin. Kasi nasasaktan ako. Opo, hindi na po mauulit. O sige na, Thea, pakainin mo muna si Leila sa kusina. Baka magkalat na naman yun dyan. Alam mo naman na makulit ang batang yun. Sige po, pasensya na po ulit. Salamat at napagsabihan mo siya, Apo. Ayaw ko lang po na ma-stress kayo habang nandito. Siya nga po pala, heto po ang pagkain nyo. Sinigang na bangus ba yan, Apo? Di ba ang sabi ko'y nilaga? Kung walang baka, di sana kahit nilagang baboy. Opo, Lola. Pasensya na po kung di nasunod ang request nyo. Tiningnan ko po ang ref eh. Wala nang stock na karne. Saka tapos na ho si Thea magluto. Pero pangako, bukas ho, ipapamalengke ko po kayo ng karne. Ano kasi, Apo? Ayoko sa bangus. Nangangati ako riyan. Ikuha mo na lang ako ng asin. Yun na lang ang iuulam ko. Ay, ganun ho ba? Kung gusto nyo po, ibibili ko na lang po kayo ng lutong ulam. May karinderya naman ho sa labas. Ay, ganun ba? Abay, sige. Ibili mo ko. Doon ka bumili sa masarap magluto, ha? Alam mo namang ng panglasa ko. Masela na talaga. Sige ho, antayin nyo na lang po ako rito. Pagkatapos umalis ni Brenda, ay narinig ni Lola Simang si Thea na pinipilit pakainin si Leila. Iba talaga kapag matanda na. Madaling maawa ang mga tao sa kaunting pagdadrama lang. Kaunting daing lang, natataranta ng apo ko. Maglungkot-lungkutan lang ako. Nag-aalala na kaagad siya. Malakas pa ako pero nagagamit kong katandaan ko para makuha ang mga gusto ko na hindi naibigay ng walang kwenta kong asawa. Ayos na ako rito. Mukhang magiging magaan ang buhay ko rito nang walang kahirap-hirap. May kaya naman itong apo ko.
Lola, mag-isa lang po kayo rito? Nasaan po si Ate Brenda? Ay, bumili ng lutong ulam sa labas. Aray, ay! Ay, wag mo muna akong kausapin. Naiangat ko tuloy ang binti ko. Nakalimutan ko hindi pala ito maigalaw. Nagiging ulyanin na rin siguro ako. Gusto niyo ho bang samahan po namin kayo dito ni Leila? Mahirap pong kumain ng walang kasabay. Ay, wag na. Salamat na lang. Asikasuhin mo na lang ang bata. Sige ho, kung may kailangan po kayo, tawagin niyo lang po ako ha. Abay, kung ganyan ka, magkakasundo tayo. Kanina naririnig kong parang naiinis ang apo ko Ayaw ba niya ng ulam? Kung ayaw niya, ibigay mo kung anong gusto. Ipakain mo sa kanyang mga gusto niyang kainin. Mas mahirap yung kapag nasa ganitong edad na, tsaka pa matitikmaan ang mga gusto niya. Hindi po pwede yun, Lola. Magagalit po si ate. May mga bawal kasi kay Leila. Ano bawal-bawal? Noong panahon nga namin kahit may hika, walang napapahamak. Kaartehan lang mga ganyan. Tingnan mo ang apo ko sa tuhod. Nakasimangot na. Ako nga, ayoko rin ng isda. Puro isda na sa probinsya. Hanggang dito pa naman, isda pa rin. Ibigay mo ang gustong ulam ng apo ko. Lola, andito na ho ako. Mabuti na lang may naabutan pa akong karne sa karinderya. Ay, maraming salamat, apo. Gutom na rin kasi talaga ako. Aray ko, ay yung binti ko. Ay, masakit pa rin. Huwag na po kayong gumalaw. Oh, bakit nandito kayo sa sala, Thea? Si Leila kasi ate ayaw kumain. Kaninang umaga hindi siya kumain ng almusal. Tapos ngayon ganyan na naman. Ay nako, ano bang gagawin ko sa batang yan? Sinabihan ko na si Thea na ibigay ang gustong pagkain bata. Kaso sabi niya bawal daw. Bawal ho talaga ang mamantikang pagkain kay Leila. May allergy ho siya sa mga mamantikang pagkain. Anong kapalahunan namin? Walang ganyan. Kaya lang naman marami ng bawal ngayon kasi bata pa lang hindi nan pinapakain. Kaya hindi kilala ng katawan ng mga pagkain. Tapos bawal na lang. Ay, nako. Natatakot ho ako, La. Mas mabuti na yung sigurado. Sinusunod ko lang ho ang bili ng doktor niya. Kawawa naman ang apo ko sa tuhod. Parehas na kami ng sitwasyon. Hindi pinapakinggan. Kung sa bagay, sino pa naman ako? La, hindi naman po sa ganun. Subukan mo lang, apo. Anong gusto mo? Magutom ang anak ko, sundin ang bawal sa kanya. Thea, ako nang magpapakain kay Leila. Sige na po, La. Kumain na ho kayo. Aasikasuhin ko lang ho ang anak ko, ha? Ngingiti-ngiti ang matanda dahil kagaya ng iniisip niya, nakuha na naman niya ang kanyang gusto. Naisip niyang napakadaling pasunurin ni Brenda. Matapos siyang kumain, inalalayan siya ng apo sa silid para makapagpahinga sa may aircon. Pagkatapos ay iniwan na muna niya ito upang makatulog ng maayos. Ate, sigurado po ba kayo na pakakainin niyo si Leila ng ipinagbabawal sa kanya? Huwag kang maingay, Thea. Baka marinig ka ni Lola at ni Leila. Ibig sabihin, Tama ka nang iniisip. Hindi ko pwedeng sundin si Lola. Anak ko si Leila, hindi siya ang dapat nagdedesisyon. Sumang-ayon lang ako sa kanya para hindi na humaba ang usapan. mabuti na lang. Nag-alala ako sa pamangkin ko Tsaka ate, huwag niyo sanang masamain ang sasabihin ko. Pero para kang pagod na pagod. Tanghali dumating si Lola Simang tapos maghapon natin siyang aasikasuhin. Hayaan mo na. Nag-a-adjust pa lang siya rito sa bahay. Kailangan pagbigyan kasi naaawa rin ako sa kanya. Hindi nga ako makapaniwala na hinahayaan lang siya ng mga anak niya sa probinsya. Ilan po bang anak ng lola niyo? 3 lang sila. Panganay si tatay. Masasama ba ang mga tito at tita mo? Sa kwento kasi ni Lola Simang, parang ang sasama nila. Hindi naman. Minsan ang nakapunta sa amin ang mga kapatid ni tatay. Sina Tito Manuel at Tita Lorna. Sina Lolo at Lola lang talaga ang madalang bumisita. Baka nagtatampo lang siya sa kanila kaya ganun ang sinasabi niya. Siguro nga. Ang bigat kasi ng aura ni Lola Simang. Lalo na kapag nagpapaawa siya. Naiirita ako.
Thea, lola ko pa rin siya. Nagpapasalamat nga ako kasi pumunta siya sa akin. Pasensya na. Susubukan ko na lang siyang pakisamahan. Salamat. Ilang araw na ang lumipas nang mapansin ni Brenda na hindi masyadong nagsasalita si Lola Simang. Kahit maayos na ang pakiramdam nito, lagi itong nakahiga at hindi na nanghihingi ng kung ano-ano. Nang pumasok si Brenda sa kwarto, umiwas ng tingin ang matanda sa kanya. Lola, ayos lang ho ba kayo? Ayos lang ako, apo. Bakit ho nangingilid ang luha nyo? May dinaramdam ho ba kayo? Wala, apo. Hayaan mo muna ako. Total, wala rin naman akong silbi rito. Kaya wala akong karapatan na mangaral, hindi ba? Bakit nyo naman ho nasabi yan? Huwag nyo pong sinasabi na wala kayong silbi. Yung makita at makasama ko ho kayo, malaking bagay sa buhay ko yun. Ilang taon na ang nakalipas nang iwan ako ni nanay at tatay. Ilang taon na rin ako nangungulila sa kalinga ng isang magulang. Kaya pakiusap, huwag po kayong magtatampo. Nasasaktan din po ako kapag nakikita ko kayong ganyan. Medyo sumakit lang ang loob ko, apo. Hindi ko naman intensyon na mapasama ang apo ko sa tuhod na si Leila. Pero kasi, Ano ho, Lola? yun bang, hindi mo naman ako sinusunod. Tungkol ho ba ito sa pagpapakain ng mga bawal kay Leila? Ang totoo ho kasi niyan, minsan na siyang nakakain ng bawal sa kanya at nakailang araw siya sa ospital. Sensitive po ang bata. Kaya lang naman po ako sumasang-ayon sa inyo ay dahil iniisip ko po yung mararamdaman nyo. Kaya pasensya na po. Ay, ganun ba? O malinaw na sa akin. Pero sa susunod, sabihin mo na lang sa akin ang totoo. Pati kasi si Leila, sumasama ang loob niya sa akin. Sinasabihan kasi niya ako na walang sumusunod sa akin. Kaya nanliit ako sa paningin ng bata. Hayaan nyo na po ang batang yun. Ganun po talaga siya makulit. Kaya ganyan siya kasi hindi niya nakukuha ang gusto niya sa lola niya sa side ho ng asawa ko. Istrikta ho kasi yun. Kawawa naman ang apo ko. Huwag po kayong maawa sa kanya. Ang isipin niyo po ang lagay niyo. Ganito na lang ho, magpapadala ang asawa ko ng pera bukas. Dadalhin ko na lang ho kayo sa doktor para mapacheck up. Pagkatapos, mamamasyal ho tayo. Pwede bang saka na yung check-up? Natatakot kasi ako kapag nalalaman ko pang dagdag na sakit ko. Baka mapadali ang buhay ko kapag sinabi ng doktor na marami na palang komplikasyon sa katawan ko. Pero kailangan niyo ho yun. Naaawa nga po ako sa inyo kasi palagi ho kayong may iniindang sakit. Apo naman, basta't may aircon ayos lang ako. Ganun ho ba? Sige po, mamamasyal na lang ho tayo bukas kung yun po ang gusto nyo. Muling nakaramdam ng kaginhawaan si Lola Simang nang marinig na ipapasyal siya ni Brenda. Wala naman kasing katotohanan na nanliliit siya sa mata ng kanyang apo sa tuhod. Palihim pa nga niya itong pinapakain ng kung ano-anong pagkain para mapaamo ang bata. Itinuloy-tuloy niya ito dahil wala namang nangyayaring masama sa kanyang apo. Dahil doon, nakasundo niya ito. Sa kabilang banda, lumapit si Thea kay Brenda na nag-aalala. Ate, problema to. Oh, bakit Thea? Ano kasi, ang taas ng kuryente natin. Ano? Patingin nga ng bill? Heto oh. Aba, oo nga. Baka naman may nakikijumper sa atin. O di kaya sira ang kontador. Hindi yun ang dahilan, ate. Naka 24/7 kasi ang aircon sa kwarto nyo. Naku, oo nga pala. Paano ba to? Namumroblema si Brenda dahil hindi na magkakasya ang ipadadala ng kanyang asawa para sa gastusin nila sa bahay dahil sa mataas nilang bill ng kuryente. Nag-iipon din kasi ang asawa niya dahil mas gusto nitong magtayo ng negosyo. Wala siyang magagawa kundi ang bawasan ang sarili niyang savings para lang sa kuryente. Kinabukasan, tinupad ni Brenda ang pangako sa matanda na mamasyal. May bukod naman siyang budget para doon dahil pinadalan siya ng kanyang asawang nasa ibang bansa. Gusto rin kasi nito na maipasyal ang lola ni Brenda habang sa kanila tumutuloy. Nako, ang bait naman ng asawa mo, apo.
Talaga bang nagbigay siya ng pera sa akin? Opo, family-oriented ho kasi ang asawa ko. Gusto nga raw po niya kayong makita. Kapag nagbakasyon ho siya, magkikita na rin ho kayo nun. Mabuti pa kayo, inaalagaan niyo ako. Pero, Apo, may gusto akong bilhin. Ano ho yun, La? Tsaka ko na sasabihin kapag nasa third floor na tayo ng mall na to. Si Lola oh, may pa-suspense pa. Ikaw, Thea, may gusto ka ba? Pati ako, ililibre mo, te. Pwede ba, ate? Sa akin na lang yung perang ipambibili ng gusto ko para naman maidagdag sa iniipon ko. Ikaw talaga? Kagayang-kagaya mo ko nung kabataan ko. Kaya nakapagtapos ako ng pag-aaral dahil sa pagiging masinop sa pera. Aba, may sweldo ba siya sa inyo, Apo? Opo, inaalagaan ho kasi niya ang anak ko eh. Ganun ba? Pamangkin naman niya ang inaalagaan niya. Kaya bakit kailangan may sweldo pa siya? Nag-iipon ho kasi siya para sa pag-aaral niya. Isa pa ho, wala naman ako ibang pagkakatiwalaan pagdating sa anak ko. Nakita niyo naman kung gaano kakulit at kasela na bata si Leila. Hindi mapirme at maligalig ho talaga. Baka mainis lang ho ang makuha kong yaya. Nabuo ang isang plano ni Lola Simang nang malaman niyang may sahod si Thea sa pag-aalaga sa bata. Naiinis siya dahil noong kabataan niya ay naipakasal siya sa asawa niyang kung ituring niya ay isang kahig isang tuka. Kaya hindi nakaahon ang buhay nila sa pagiging mahirap. Dahil doon, kinainggitan niya si Thea. Pakiramdam ni Lola Simang, walang silbi si Thea at hindi dapat sinusweldohan ng kanyang apo. Nang makarating sila sa ikatlong palapag ng mall, agad na inakay ni Lola Simang si Brenda sa isang tindahan ng mga alahas. Bahagya pang kinabahan si Brenda nang mapagtanto kung ano ang hihilingin sa kanya ng matanda. Lola, ito ho ba ang gusto nyo? Alahas? Oo, Apo. Minsan kasi, hindi ako nakapagsuot ng gintong alahas. Tapos sa mga anak ko, damit lang ang ibinibigay nila sa akin. Pangarap ko ito noon pa, para kahit papaano, may makita sa akin ng ibang tao na may suot akong mamahaling alahas. Alam mo naman, Apo, na kapag nakikita ng ibang tao na masaya ang matanda, ang unang iisipin nila, mababait ang nag-aalaga sa kanya. Nasa mabuti siyang kalagayan. Pero ano ho kasi eh? Kaya sabihin mo sa asawa mo, nagpapasalamat na ako sa kanya dahil sa padala niyang pera para sa akin. O siya, mamimili na ako ng matitipuhan kong kwentas ha. Ate, bakit hindi niyo sabihin na 2,000 lang ang ibinigay na pera ni Kuya sa kanya? Ang mamahal ng alahas dito. 11,000 ang pinakamababang presyo ng alahas sa tinda nila. Pero ano kasi, nakakaawa si Lola. Narinig mo naman ang sinabi niya, di ba? Paano yung budget mo? Bahala na. May ipon pa naman ako eh. Regalo ko na rin sa kanya. Baka yan lang naman ang gusto niya. Sabihin na lang natin na reward niya sa dinanas niyang hirap nang magkapamilya siya. Ay, sige, ate. Kung ano makakapagpasaya sa'yo, support kita dyan. Pero sana nga, huli na yung request na yan. Parang umaabuso na kasi eh. Nabili na nga ni Brenda ang hiling ng kanyang lola. Nasa 20,000 ang nagamit niyang pera para mabili lang ang alahas ng matanda. Tuwang-tuwa si Lola Simang na may kasama pang papuri sa apo. Ilang araw ang lumipas, inabutan na ni Brenda si Thea ng sahod para sa pag-aalaga nito kay Leila. Nakita yon ni Lola Simang. Kaya nang lumabas si Thea sa silid, ay kinausap niya si Brenda. Apo, bakit naman 10,000 ibinigay mo kay Thea? Bilang tulong na ho, Lola. Hindi naman po siya iba eh. Isa pa, yan po ang napag-usapan namin ng asawa ko. Apo, ito lang naman ay akin. At wag mo sanang masamain, ha? Pero, akong napapagod kay Leila. Laging nasa akin ang bata. Pinapakain, pinapaliguan at binibihisan lang naman niya. Pero pagkatapos ay wala na. Buong araw na sa akin ang bata. Sa tingin mo,
Ang 10,000 bang yun karapat dapat para sa kanya. Nananakit ang buong katawan ko, pero nakukuha ko makipaglaro sa apo ko. Kasi panatag siyang kasama ako. La, hayaan nyo na ho. Mula ngayon kay Thea ko na siya pasasamahin para hindi po kayo napapagod. Dapat nagpapahinga na lang kasi kayo Pasensya na ho at hindi ko napapansin yun. Siguro dahil na rin ho sa kung ano-ano ang inuutos ko kay Thea pagdating sa gawaing bahay. Saka napanatag din ako nang magkasama kayo ng anak ko. Kasi pareho po kayong nakakapagsaya habang naglalaro. Hindi, apo. Wala namang problema sa akin bantayan ng bata. Saka sa akin gusto ni Leila. Alam mo, dapat siguro pabalikin mo na si Thea sa probinsya. Nandito naman ako. Ako na lang ang kunin mong tagapag-alaga ng apo ko. Wala naman kasi akong nahahawakang pera, kaya magtatrabaho na lang ako, apo. Pero hindi mo ako kailangang swelduhan kagaya ng halaga ng sahod ni Thea. Kung magkano lang ang iaabot mo sa akin, ayos na. Mas makakatipid ka. Ho? Hindi nyo naman ho kailangan magtrabaho, La. Hayaan nyo na po. Ako na lang po ang magbibigay ng alawan sa inyo buwan-buwan. Hindi ko naman maaatib na walang ginagawa. Tapos nagbibigay ka ng alawan sa akin. Baka ano pang sabihin ng asawa mo. Kaso La, hindi naman po pwedeng ipaalaga ko sa inyo si Leila. Matanda na ho kayo. Yun na nga, apo. Matanda na ako, kaya wala akong kayang gawin. Yan na talaga ang tingin ninyo sa akin. Pasensya na ho, Lola. Heto po ang pera. Bibigyan ko na lang kayo ng allowance para nabibili nyo ang gusto nyo. Huwag na po kayong mag-isip ng kung ano-ano ha. Nako, hindi ko matatanggap yan. Pinapakain mo na nga ako at pinatitira dito ng libre. Hindi ako tumatanggap ng pera ng hindi ko pinagtatrabahuhan. Hindi ho ito upa, Lola. Bigay ko ho talaga sa inyo. Ay, ano pang ginawa ko, Diyos ko, para magkaroon ng apo na ganito kabait? Maraming salamat sa inyong kabutihan. Kahit medyo nakakapagod ng pakitunguhan ng kanyang lola, ay pinilit pa rin ni Brenda na ibigay ang mga kailangan at gusto nito. Ayaw niyang isipin na nagpapaawa lang ito kahit halata naman. Ang inisip na lang ni Brenda ay mapasaya ang matanda habang nasa poder niya. Isang araw, lumabas si Brenda dahil may bibilhin. Nakisuyo na rin si Lola Simang na ibili siya ng burger at malamig na soft drinks. Inihatid naman ni Thea si Leila sa eskwelahan kaya si Lola Simang na lang ang naiwan sa bahay. Naka-on ang aircon ng kwarto, nasa sala siya at nanonood ng palabas sa TV. Wala siyang pakialam sa bill ng kuryente. Ay, nako. Ang sarap talaga ng buhay ko rito. Mabuti na lang hindi alam ng mga anak kong nandito ako. Pero kahit na dumating pa sila dito para sunduin ako, hindi nila ako maisasama pa uwi. Kaunting pagpapaawa ko lang kay Brenda, ibinibigay na kaagad niya ang gusto ko. Teka, may bagong labas sa cellphone na. Nakakaingit naman ang matanda sa palabas na yan. Mabuti pa yung matanda ay nagsa-cellphone. Ay, pwede rin pala manood ng mga pelikula sa cellphone? Oo nga pala, may wifi ang apo ko. Ano kaya kung magpabili ako ng cellphone sa kanya? Tama. At kunwari, ibibili ko ng cellphone ang allowance ko na ibibigay niya. Alam ko kapag kulang ang pera ko ay magkukusa siyang dagdagan yon. Ang talino ko talaga. Ay, ayan na si Brenda. Isang araw, nakita ni Thea si Brenda na malalim ang iniisip. Nilapitan niya ito at kinausap. Ate, bakit parang stress na stress ka na ata? Si Lola kasi, nadulas dyan malapit sa sala kanina. Iniinda niya ang sakit pero ayaw naman niya magpadala sa ospital. Tapos, sinabi ko na sa asawa ko mga nabawas ko sa sarili kong savings. Nagalit nga siya kasi hindi na raw ako nagiging transparent. Tinanong niya ako kung saan napupunta ang pera. Sabi ko, sa gastusin lang dito sa bahay.
Tumaas ka ako ang gastos kasi nandito si Lola. Hindi ko sinabi ang totoo, Thea, na nagagamit ko ang pera sa mga luho na pinabibili ni Lola. Pero hindi ko rin pwedeng tanggihan si Lola kasi nakakaawa. Ay, lalo na, ganyang may mga sakit siya. Ang hirap manimbang. Maramdamin kasi ang matatanda lalo kapag may iniinda sa katawan. Alam mo ate, pansin ko na naaabuso ka na. Isang paawalan ni Lola si Mang, binibilhan mo kagad ng kung anong gusto niya. Isang aray lang niya, naawa ka kagad. Alam ko wala akong karapatan para sabihin ito. Kaso, napapansin ko na talaga na inaabuso ka na niya. Ayoko naman na sumama ang loob niya. Ni hindi ko makontak sina Tito at Tia sa number na ibinigay ni Lola eh. Ang sabi pa niya, baka inayawan na siya kaya nagpalit ng number. Ang dami na raw kasi niyang sakit kaya ayaw na sa kanya ng mga anak niya. Bakit ayaw niya magpa-doktor kung talagang may sakit siya? O baka ginagamit lang niya ang sakit niya para makuha ang gusto niya? Thea, huwag ka mag-isip ng ganyan. Pasensya na ate. Sa'yo kasi ako naaawa. Halata kasing stress ka na eh. Nag-aalala ko na baka sa susunod, may hingin na naman siya sa'yo. Wala na siguro. Wala na naman siyang kailangan pa eh. Hindi natin alam ate. Pagkalipas ng ilang araw, bumuti na ang kalagayan ng matanda. Ayon sa kanya, nawala na ang matinding kirot sa balakang niya dulot ng pagkadulas. Pero hindi pa rin siya makalakad ng maayos papunta sa sala. Dinadalhan pa siya ni Brenda ng pagkain sa kwarto. Heto po ang pagkain niyo, La. Salamat, Apo. Ay, teka, Apo. May sasabihin sana ako sa'yo. Pwede ba makisuyo? Oh, ano ho yun? Heto ang pera. Teka, ito po ba yung binigay ko sa inyo? Bakit niyo po binabalik sa akin? Hindi ko ibabalik sa'yo, Apo. Pwede bang ibili mo yan ng cellphone para sa akin? Nababagot kasi ako rito sa loob ng kwarto. Di naman pwedeng parating magpunta sa sala at nahihirapan kasi ako magpabalik-balik. Nakita ko kasi sa TV na pwedeng manood ng mga pelikula gamit ang cellphone. Para naman may libangan ako rito. Kaso, 4,000 ho yun. Ha? Ay, mahal pala yun. Ay, sayang naman. Ay, sige, ayos lang, Apo. Aantayin ko na lang na gumaling ako. O di kaya pipilitin kong maglakad sa sala kahit mabinat ako. Nababagot na kasi talaga ako. Sige, wag na po kayo mag-alala. Ako na po ang bahala sa cellphone nyo. Kumain na po kayo. Talaga, Apo. Ay, naku, maraming salamat. Napakabait mo talaga. Walang anuman ho. Pagkalabas ni Brenda sa kwarto ay napabugan na lang siya ng hangin. Ipinangako niya sa sarili na huli na yon. Hindi na niya pagbibigyan ang kanyang lola sa luho nito. Hindi na siya makukuha sa mga paawa nito sa susunod na may hingi nito ulit. Naisip niyang tama si Thea. Ramdam na niyang naaabuso na talaga siya. Dumating ang araw na nataranta si Brenda nang magkasakit ang kanyang anak. Isinugod niya ito sa ospital. Naiwan si Thea sa bahay upang bantayan si Lola Simang. Ilang oras na ang nakalipas nang tumawag si Brenda kay Thea upang kumustahin ang dalawa sa bahay. Kumusta kayong dalawa dyan? Ayos naman kami ate. Si Leila, ano nang lagay niya? Mabuti na lang at naisugod ka agad siya sa ospital. Hindi siya makahinga dahil sa allergy. Paanong inatake si Leila? Yun na nga ang iniisip ko, Thea. Hindi naman natin pinapakain ng mga bawal ang anak ko. Pero ate, minsan si Lola si mga nagpapakain kay Leila, di ba? Oo nga pala. Pero kanina nang maging ayos na ang pakiramdam ni Leila, pinaamin ko siya. Ikaw ang itinuturo niya. Hindi ko naman tinuruan na magsinungaling ang anak ko. Kundi ko pa siya tinakot na iiwan ko siya dito sa ospital, hindi pa niya aaminin na matagal na pala siyang pinapakain ng bawal ni Lola. Sino ba yung kausap mo, Thea? Si Lola ba yan? Oo ate. Huwag mo nang banggitin sa kanya tungkol sa sinabi ko ha. Ako na ang kakausap sa kanya kapag nakauwi na kami dyan. Naintindihan mo? Sige ate. Ang apo ko bang si Brenda yan ay akin na. Gusto ko siya makausap para itanong kung ano pang lagay ng apo kong si Leila. Ay, pinatay na po niya ang tawag Lola. Okay na raw po si Leila. Ay, mabuti kung ganun. Ikaw kasi,
Ano bang klaseng pag-aalaga ang ginagawa mo sa bata? Dapat kasi hindi ka nila kinuha na tagapag-alaga. Pabaya ka naman pala. Naku, Lola, huwag niyo pong masabi sa akin yan. Mahigit 1 taon ko nang inaalagaan ng pamangkin ko. 1 beses lang siyang atakehin ng ganyang sakit niya, pero nung hindi pa ako nag-aalaga sa kanya nun. Kasi alam kong bawal sa kanya eh. Hindi na hinintay ni Thea na makapagsalita pa ang matanda. Kaagad niya itong tinalikuran bago pa niya maunahan ang kanyang ate Brenda na magsabi sa dapat nitong malaman kapag pinangunahan siya ng inis. Kinabukasan, nakauwi na sina Brenda at Leila sa bahay. Pagkatapos magpahinga ng ilang minuto ay kinausap na ni Brenda ang matanda. Lola, didiretsuhin na po kita ha. Ang sabi ng doktor, nagkasakit si Leila kasi nakakain siya ng bawal na pagkain para sa kanya. Kapag huba, nasa loob kayo ng kwarto, pinapakain niyo ba ang anak ko ng mga bawal? Oh, bakit parang akong sinisisi mo, Apo? Hindi ba si Thea ang nag-aalaga kay Leila? Siya ang tanungin mo. Baka kung ano-anong ipinakakain niya sa apo ko. Lola, kilala ko po si Thea. Kapag kumakain si Leila, nakikita ko kung anong pinapakain niya. Pero palagi po siyang nasa inyo eh. Di po ba, nilinaw ko na sa inyo nung una na minsan ang inatake si Leila ng allergies niya? Oo, Apo. Sinabi ba ni Thea na akong may kasalanan? Kahit tanungin mo pa si Leila, ako kakampihan niya. Isa pa ho yan, Lola. Natutong magsinungaling si Leila. Ebidensya ho ba ang hanap nyo? Hali po kayo sa kwarto. Ipapakita ko ho sa inyo ang ebidensyang hinahanap nyo. Heto po oh. Ano po itong nasa ilalim ng kama? Hindi po ba chichirya? Teka, paano napunta yan dyan? Sinong naglagay niyan dyan? Lola naman, hindi nyo kailangan magsinungaling sa akin. Sinabi na ho ni Leila ang totoo. Ay, baka inilagay lang dyan ni Thea para ako masisi. Oo, siya naglagay niyan. Lola naman eh, hindi naman po ako tanga. Kalusugan ng anak ko ang pinag-uusapan dito. Bakit ang hirap sa inyong aminin ng kasalanan na wala namang may gawa kundi kayo? Dahil napansin na ni Lola si Mang na hindi na niya kayang manipulahin ang apo, umakto na lang siyang naninikip ang dibdib. Lola, ayos lang ho ba kayo? Lola! Bitiwan mo ako. Ang sakit ng dibdib ko. Nasasaktan ako sa mga pinagsasabi mo sa akin. Ang sakit-sakit ng dibdib ko. Lola, sorry. Sorry ho. Huwag na po kayong umiyak. Pasensya na po. Gusto ko lang naman mapasayang apo ko at mapalapit sa akin. Harabagan kasalanan ko. Masama ba ako, Lola? Masama ba ako? Mas mabuti pa umalis na lang ako para wala na kayong papigat na matanda dito. Lola, sorry. Hindi ko po sinasadya. Natakot lang po ako para sa anak ko. Lola, patawarin niyo po ako. Bitiwan mo ako. Kailangan ko muna mapag-isa. Akala ko naiiba ka sa mga anak at apo ko. Pero kagaya ka rin pala nila. Pinapasama mo ang loob ng matandang ito. Inalis ni Lola si Mang ang pagkakayakap ni Brenda sa kanya. Pagkatapos ay dumiretso ang matanda sa guest room. Umabot na ng gabi pero hindi pa rin lumalabas si Lola si Mang. Kahit kayang buksan ni Brenda ang kwarto ay hindi niya ginawa. Hinihintay niya na kusa siyang kausapin ng kanyang lola upang di mabigat sa loob. Pero wala siyang kaalam-alam na abala lang ang matanda sa panonood ng pelikula sa kanyang cellphone. May dala rin itong tinapay at tubig para kung sakaling magutom. Bahala ka yan. Mag-alala ka hanggang sa ikaw naman ang magkasakit. Tignan ko lang kung hindi ka makonsensya sa paninermon sa akin. Kung bakit kasi di ako naniwala kaagad kay Brenda.
Puntik nang mapahamak ang apo kong si Leila. Kala ko naman kasi nag-iinarte lang sila na may allergies ang batang yun. Hay nako, sa susunod, mag-iingat na ako. Sa ngayon kailangan ko munang magpaawa. Lalo na, kasalanan ko naman talaga. Hindi ako hihingi ng pasensya. Ako ang matanda rito, kaya akong dapat na sinusunod nila. Dinamaya naman ni Thea si Brenda dahil alam niyang mabigat ang pinagdaraanan nito. Ate, tahan na. Kanina ka pa umiiyak dahil sa sama ng loob. Wala ka namang kasalanan. Mahihimas-masan din ang lola mo. Naawa ako sa kanya, Thea. Kung nakita mo lang kung paano nanikip ang kanyang dibdib kanina, baka pati ikaw maawa. Isa pa, nawiwili lang siya sa bata kaya ini-spoil niya. Tapos si Leila naman, nag-e-enjoy din kasi hindi niya nararanasan yun sa kanyang lola sa ama eh. Naibibigay kasi ni lola ang luho ng anak ko. Nandoon na tayo. Pero dapat makita ng lola mo ang kinahinatnan ng ginawa niya. Sana nga, pero pakiramdam ko ang sama ko kasi sinigawan ko si lola kanina. Sobra kasi ako nag-alala sa anak ko eh. Hindi ka naman masama, ate. Ang dami mo nang nagawa para sa kanya. Hindi mo kasalanan kung bakit nagalit ka sa kanya. Bugso yun ang damdamin. Nanay ka eh. At sana, maintindihan niya yun. Dahil ina rin siya. Sana nga. Siguro, kailangan ko muna siyang bigyan ng oras para makapag-isip. Yun ang dapat mong gawin. Tsaka magpahinga ka na rin ha. Masyado ka kasing stress. Maawa ka naman sa sarili mo. Salamat ha. Kahit papano, napapagaan mo ang loob ko. Wala yon, ate. Kinabukasan, kinatok ni Leila ang kwarto ng matanda. Nang marinig ni Lola si Mang ang boses nito ay hinayaan niya itong makapasok. Pero pagkabukas ng pinto, si Brenda ang nakita niyang pumasok sa silid. Naglungkot-lungkutan na naman si Lola si Mang upang kaawaan siya. Lola, heto ang agahan niyo po. Kumain na po kayo. Hindi kayo naghapunan kagabi. Wag na. Aalis din ako maya-maya. Kapag medyo nawala ang pulikat ko sa binti. Lola, wag na po kayo magtampo. Wala pong aalis dahil hindi po kita hahayaang makaalis sa bahay. Kaya patawarin niyo na po ako. Ano po bang gusto mo? Ibibili kita ng kahit na ano. Wala akong kailangan na po. Ang sa akin lang, wag mo naman akong pagalitan. Kasi nasasaktan ako. Promise po, hindi na po mauulit. Hindi ko na po pasasamain ang loob niyo. Sige, pinapatawad na kita. Nagkabati rin ang maglola ng umagang yon. Hindi na rin pinagtagal ni Lola si Mang ang pagtatampo niya dahil ang totoo, wala naman talaga siyang ibang mapupuntahan. Isa pa, nakarinig na naman siya kay Brenda na kahit na anong gusto niya ay bibili nito para sa kanya. Isang linggo ang nakalipas, umalis si Brenda para dalhin si Leila sa doktor para sa follow-up check-up. Naisip ni Lola si Mang na ibibili siya nito ng kahit ano bilang peace offering sa kanilang tampuhan. Pero nainis ang matanda nang malamang walang kahit anong dala si Brenda para sa kanya. Dumating na pala ang mga apo ko. Kumusta ang check-up? Ayos lang ho. Sabi ng doktor, umaayos na raw ang lagay ni Leila. Basta consistent daw ang pagbibigay ng gamot na nireseta sa kanya. Ganon ba? Saan pa kayo pumunta pagkatapos ninyo sa doktor? Umuwi na po kami kaagad. Baka kasi atakihin siya ng hika eh. Tumawag nga ang papa niya kanina. Sinabi pa nga niya na ipasyal ko sa mall. Kaso tumanggi na ako. Bakit naman tumanggi ka? Iniiwas ko po kasi sa alikabok si Leila kapag panay biyahe. Hay nako, kala ko pa naman may binili siya para sa akin. Po? May sinasabi po ba kayo, Lola? Wala naman. Yung apo kong si Leila, nabis kong bigla. Halika apo, sa akin ka muna. Kaso wala na tayong kakainin na iba. Bawal daw sabi ni mama mo.
Salamat po sa pag-intindi, La. Sige na, Leila. Samahan mo muna ang lola mo. Kahit nakangiti si Lola Simang, masama pa rin ang loob niya dahil hindi tinupad ni Brenda ang sinabi nito sa kanya. Kaya isang araw, lumabas ng bahay si Lola Simang at ang paalam niya ay para maglakad-lakad. Tumambay siya sa isang tindahan habang kumakain ng chichirya. Nakikipagkwentuhan siya sa mga nakatambay din doon. Kung ano-anong kwentong pagpapaawa ang sinabi niya sa mga ito. Sinabi niya na hindi maganda ang trato sa kanya ni Brenda. Pagkatapos makipagkwentuhan ay umuwi na rin siya. Nang pauwi naman si Thea galing sa palengke, narinig niya ang mga tsismosang kapitbahay na binabati ko si Brenda. Nagulat si Thea sa mga narinig na usapan ng mga tao kaya mabilis umuwi ng bahay upang komprontahin ang matanda. Lola Simang! Lola Simang! Oh, bakit mo naman ako tinatawag? May dala ka ba para sa akin? Pambihira. Ano ho ba itong pinagsasabi ninyo sa mga kapitbahay natin tungkol sa amin? Kinakawawa ka raw namin? Ha? Wala akong sinasabing ganyan. Baka naman napapansin lang nila kung ano ang kalagayan ko rito. Kaya yun ang nasasabi nila. Huwag na po kayo magmaang-maangan. May gate ho tayo. Paano nila malalaman ang nangyayari sa loob ng bahay na to kung walang nagsasabi sa kanila? Alam niyo po kung gaano kabait si Ate Brenda sa inyo. Kapag nalaman niya kung ano-anong pinagsasabi ninyo sa labas, masasaktan na naman ho siya. Malay ko nga. Hindi naman ako naglalabas ng bahay gawa ng masakit ang balakang ko, hindi ba? At ayoko mairitan, kaya bakit ako pupunta roon? Kaya wag mo akong pagpintangan, ha? Paanong hindi pagbibintangan? Ang sabi ng isa sa kanila, ikaw raw ang nagsabi. Sa sobrang pagpapaawa ninyo sa mga tao, nasisira na rin si ate. Kahit kaunting paawa nyo lang, ginagawa ka agad ni ate ang gusto ninyo dahil alam ninyong nangungulila siya sa mga magulang. Pero bakit nyo naman ho siya inaabuso at ginagawan pa ng kwento? Wag mo akong pagsalitaan ng ganyan dahil sampid ka lang sa bahay na ito. Sige lang, Lola. Alam ko naman po ang totoo. Alam ko kung sino nagsisinungaling sa ating dalawa. Pati ang pagkain ninyo ng mga bawal sa inyo. Kagaya ng mga chichirya at soft drinks, patagon yung ginagawa. Hindi ko kayo pinakikialaman kasi ayokong mag-away kayo ni ate at magkasamaan kayo ng loob. Pero ang siraan siya sa ibang tao. Ibang usapan na ho yun. Kapag hindi ninyo tinigil yung pagpapaawa ninyo, baka magkatotoo na maging kaawa-awa nga ho kayo. Ano? Binabantaan mo na ako ngayon, ha? Baka gusto mong ikaw ang maging kaawa-awa. Sinusweldohan ka rito ng malaki kahit wala ka naman masyadong ginagawa. Tinutulungan ka ng apo ko kahit hindi ka naman niya responsibilidad. Ang kapal na mukha mong babae ka. Tinatanaw ko po na utang na loob ang kabaitan ni Ate Brenda. Hindi kagaya nyo na kahit isaksak sa baga ninyo mga demand ninyo dahil sa pagpapaawa, hindi kayo makontento. Tsaka, sa kuya ko po galing ang sweldo ko. Hindi po sa apo ninyo. Kung tutuusin, ang mga pinakikinabangan nyo dito sa bahay, galing sa pinsan ko at hindi sa apo ninyo. Ang tanda-tanda nyo na. Ang laki ng ulo nyo. Wala kayong pinagkatandaan. Pera ng apo ko, ang pera ng asawa niya. Ikaw ang walang karapatan dito. Leche kang babae ka. Sinisigaw-sigawan mo na ako. Ganyan palang tunay mong ugali. Ha? Humanda ka sa akin. Akala ko po ba sensitive kayo? Ayaw niyong makarinig ng masasakit na salita kasi naninikip ang dibdib ninyo? Bakit ho lumalaban kayo ngayon sa akin? Pakitang tao lang ho palang lahat ng yun no? Ibang klase ho pala kayo. Habang nagtatalo ang dalawa ay hindi nila namalayan na dumating na si Brenda. At kagaya ng dati, nagpaawa na naman ang matanda. Umiyak ito ng walang luha habang nagpapanggap na naninikip ang kanyang dibdib. Ate, dumating ka na pala. Apo ko, ano ba itong ginagawa sa akin ni Thea? Ang sakit-sakit na naman ng dibdib ko dahil sa mga pinagsasasabi niya sa akin. Lola, bakit ho? Ano nangyari? Ate, kasi Gusto kong pakinggan si Lola kaya manahimik ka muna, Thea. Ito kasing si Thea.
Pinagbibintangan niya ako na sinisiraan raw kita sa mga kapitbahay. Paano ko naman gagawin yun? Apo kita. Kung nakita mo lang kung paano niya ako sagot-sagutin kanina, baka maawa ka sa akin. Tahan na po. Huwag na po kayong umiyak. Pagsasabihan ko po si Thea. Ang gusto ko lang, Apo, hindi na makita ang babae niya dito. Napakasama ng ugali niyan kapag nadadatnan niya ako sa bahay. Hindi po totoo yan. Kinumpronta ko lang siya dahil sa mga pinagsasabi niya sa mga kapitbahay laban sa'yo. Tama na, Thea. Alam mo naman na ang tanda na ni Lola tapos pinagsasabihan mo siya ng kung ano-ano. Bukas na bukas, ihahatid kita sa terminal. Umuwi ka muna sa probinsya. Pero ate, ayaw kitang iwan kasama si Lola Simang. Kahit na wala akong sweldo, mananatili ako rito. Nakita mo na, Apo? Akong gusto niyang pag-initan kapag wala ka. Natatakot ako, Apo. Maawa ka sa akin. Huwag mo na siyang iharap sa akin. Narinig mo naman siya, Thea, di ba? Pasensya na pero pipiliin ko ang lola ko. Umiyak si Thea nang pagsabihan siya ni Brenda. Nagmadali siyang pumasok sa kanyang silid. Palihim naman na natutuwa si Lola Simang dahil kinampihan na naman siya ng kanyang apo. Tuwang-tuwa siya dahil sa wakas, mawawala na ang tinik sa kanyang lalamunan sa bahay na yon. Kagaya nga ng sinabi ni Brenda, inihatid niya sa terminal si Thea. Pinanood pa ni Lola Simang kung paano sila lumabas sa bahay upang makita ang reaksyon ni Thea. Pero katakataka na wala man lang bumabalatay na lungkot sa mukha nito. Walang pinakitang emosyon nang paalis na sila ng dalaga. Pero ipinagsawalang bahala lang yon ni Lola Simang. Ang mahalaga sa kanya, wala na sa kanyang landas ang kumokontra sa mga gusto niya. Hay, sa wakas, makukuha ko ng lahat ng gusto ko. Hay, nako, habang wala pa sila, mag-iisip ako ng mga gusto ko. Ano kaya? Pag ganitong madali na lang makuha ang lahat, para bang ang hirap mag-isip ng kung ano? Alam ko na. Unahin ko muna ang pagkain. Ite-text ko na lang si Brenda para mabilhan ako ng lechon manok. Oo, tama nga yun. Tapos ano pa? Pasyal. Bilhin ang gamit at kung ano-ano pa. Pero dadahan-dahanin ko muna. Yun na nga ang ginawa ni Lola Simang. Nagpabili siya ng lechong manok sa kanyang apo pagka-uwi nito. At kagaya ng inaasahan niya, dumating si Brenda na dala ang gusto ng matanda. Wala namang mapaglagyan ng tuwa ni Lola Simang dahil nakuha na naman ito ang gusto niya. May iniabot pa sa kanyang regalo, isa itong bag. Kaso, hindi niya yun nagustuhan. Hindi naman siya kaagad nakapagreklamo dahil nakita niyang pagod na si Brenda. Naisip niya, nahiritan ulit sa susunod. Makalipas ang ilang linggo, hindi siya mapakali sa bag na nakuha niya. Kaya nag-iisip siya ng plano na maaari niyang gawin upang makabili ng bagong bag na kasama na siya upang makapamili ng ayon sa kanyang gusto. Bakit ba kasi ganitong binigay na disenyo sa akin ng apo ko? Parang ang tanda naman masyado ng may-ari nito. Paano kaya kami makakalabas para palitan nito? Ayoko talaga ng ganito. Ew! Ay grabe, natutunan ko na talaga sa mga napapanood ko yung kaartehan. Ay syempre, ayokong magmukhang namumulubing matanda ha. Dapat sosyal na akong tingnan. Lola, gising na ho ba kayo? Pwede ho bang pumasok? Ay, ayan na siya. Pagkakataon ko na ito. Oo, apo, pumasok ka na. Lola, bakit kayo kamot ng kamot? Ano kasi? Ang kati-kati na braso ko. Ay, ano ba to? Di ko mapigilan magkamot, apo. Ho? Bakit naman ho? May nakain ho ba kayo na hindi maganda? Ano kasi? Yung ang bag na binili mo para sa akin. Ito, sinubukan ko lang isukbit sa braso ko para subukan sana. Kaso naman bigla akong nangati. Ang kati-kati talaga, apo. Saan mo ba nabili yan? Ha? Sigurado ho ba kayo?
Sa mall ko ho kasi nabili yan eh. Sigurado ka? O baka sa tiyangge mo lang binili? Ang katik-katik kasi talaga. Aray! Ay, hindi ko na mapigilan. Pumunta na lang po tayo sa ospital. Baka may allergic reaction ka sa bag na yan. Siguro nga may allergy ako sa bag na to. Huwag mo ko dali sa doktor, apo. Palitan na lang natin to sa mall. Baka kasi mapano pang balat ko. Lola, mas mabuti ho na matingnan kayo ng doktor para malaman natin kung anong dapat nyong iwasan para hindi na mga tiyang balat nyo. Huwag na, apo. Bumalik na lang tayo sa mall na pinagbilhan mo dito. Sabihin mo kung anong klaseng leather ba yan. Para yun ang maiwasan ko. Nang mapalitan nila ng mas magandang disenyo. Pangit ho ba yan para sa inyo? Ay, hindi yun ang ibig kong sabihin. Maganda yan para sa akin. Kaso eto nga, nangangati ako sa bag na yan. Sige ho, sumama ho kayo sa akin. Papalitan ho natin yung bag. Natuwa na naman ang matanda nang makuha nito ang gusto niya. Pumunta sila sa mall. Kasama pa nila si Leila na makulit at maligalig. Medyo hindi mapakali si Brenda dahil sa anak at nakaalalay pa siya kay Lola Simang. Ayaw kasing magpabitaw ng matanda dahil kawawa raw siya sa mata ng mga tao kapag hinayaan siya ni Brenda na mag-isa. Nang makarating sila sa shop na pinagbilhan ni Brenda ng bag, ay natuwa si Lola Simang nang makita ang isang pink na bag. At nang subukang isukbit ni Lola Simang ang bag, ay bigla siyang nangati. Hindi na siya nagpapanggap na nangangati. Sobrang kati talaga at hindi na siya matigil sa pagkakamot. Oh, Lola, bakit ho? Nangangati rin ho ba kayo sa bag na yan? Oo, sobrang kate. Ay, di ko mapigilan magkamot. Ano ba nangyayari sa akin? Miss, ilayo nyo na yan sa kanya. Lola, pipili pa ba kayo ng bag o magpapadoktor na? Hindi. Kailangan ko kunin ang bag na yun. Ay, hakati-kati talaga. Ikaw ka kumamot, apo. Wala kasi akong kuko. Baka magkasugat ka po, La. Sobrang namumula na po ang braso nyo eh. Kunin mo ang bag na yun, apo. Gusto ko yan. Pwede na tayong pumunta sa doktor pagkabili dyan. Hindi ko na kasi talaga kaya. Huwag nyo na pong kunin yan, Lola. Nilalabasan na kasi kayo ng allergy riyan. Next time na lang po kita ibibili, ha? Pumunta na ho tayo sa doktor. Ayaw mo bang pabigyan ang gusto ko kasi nagkakasakit na ako? Sige, apo. Sa ospital mo na lang ako dalhin. Baka sa susunod, di ko na makuha ang bagdayan kasi kagapag ng kate sa katawan ko. Ay, naku. Bakit bang kati-kati nito? Sige ho. Miss, yan ang ipapalit ko sa bag na nabili ko. Mas mahal ang bag na nagustuhan ni Lola Simang. Kaya naglabas ulit ng pera si Brenda para maibigay ang luho ng matanda. Pagkatapos ay nagpunta na sila sa doktor dahil hindi na talaga kaya ni Lola Simang ang pangangati ng kanyang braso. Nagkakasugat na nga siya dahil para bang may mga nangangagat na insekto sa loob ng kanyang balat. Ngunit kahit ang iniresetang pamahid at gamot ng doktor ay walang epekto sa pangangati. Ilang araw na ang lumipas at lumala ang pangangati sa balat ng matanda. Ay, ang sakit sobra. Apo, ano ba itong gamot na ibinigay ng doktor? Hindi ko magana. Hindi ko na kaya. Ay, pakiramdam ko gumagapang ang kati sa dibdib at likod ko. Ay, akin na yung tablet. Yun na lang ang iinamin ko. Lola, nakainom na po ba kayo ng gamot? Hindi pwedeng dumoble ang inom nyo ha. Makakasira yung sa kidney nyo. Huminahon lang ho kayo. Gagana din ang gamot na iniinom nyo. Hali kayo, papahiran ko po ng ointment ang braso nyo. Kaso kanina pa ako nakapagpahid at nakainom na ng gamot pero wala namang nangyayari. Ang kati-kati sobra. Sorry ho, Lola. Kasalanan ko kasi to eh. Naibili kita ng bag na allergy ka pala. Kaya aga, kung hindi mo kinuha ang bag na yun, di sana hindi ito mangyayari sa akin. Ay, aray, bakit ang sakit na pepeg ko? Oh, Brenda, tulungan mo ako. Parang may masakit sa loob ng bibig ko. Tignan mo nga kung ano masakit na yan.
Bakit ho? Ano na naman po bang nangyayari sa inyo? Patingin nga ho. Ay, ano ba ito nangyayari sa akin? Pambihirang buhay ito. Matandami na sumasakit sa akin ngayon. Nagsasabay-sabay na. Naku, wag na po kayo magsalita, Lola. Baka mas lumala lang ang sakit nyo. Ay, Diyos ko. Anong gagawin ko? Ay, nakikita ko sa bibig ko. May mga singaw po kayo. Ano? Saan ko naman nakuha? Yun, siguro dahil sa mga niluluto mo. Baka hindi rin pwede sa akin. Dapat kasi araw-araw tayo nagkakarne. Tigas kasi na ulo mo. Puro tayo gulay at isda. Hindi ka pwede sa akin. Tignan mo tuloy. Paano ako kakain ngayon? Wag na po kayong magsalita para hindi kayo nasasaktan. Hindi lang ang bibig ko. Pati ang balakang ko'y masakit na rin. Sobrang sakit na. Aray. Ibalik mo ko sa higaan, Apo. Sumasakit ho? Hindi naman ganyan kasakit ang balakang nyo, di po ba? Talagang hirap na kayong maglakad? Ewan ko kung bakit biglang sumakit ang balakang ko. Lumala ang sakit. Dadalhin ko na lang po kayo sa doktor. Mukhang nagkakaroon na kayo ng komplikasyon eh. Sige. Dalhin mo na ako ron. Hindi ko na kasi kaya. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Wala naman akong sakit. Wala ho kayong sakit? Ibig kong sabihin na hindi ganito kalala ang sakit ko. Tulungan mo ako. Ang bibig ko. Dalhin mo na lang ako sa kama. Hindi ako makalakad ng maayos. Nang araw na yon, hindi maintindihan ni si Mang kung bakit nagkakatotoo ang sinasabi niya. Akala niya, noong kumati ang braso niya ay dahil talaga sa allergy sa bag. Pero nung nainis siya kay Brenda para sisihin kung bakit nangangati siya, ay pati bibig niya nangangati na rin. Naiiyak na lang siya dahil pati balakang niya ay totoong sumakit na. Pakiramdam niya, mamamatay na siya ng mga oras na yun. Lola, heto na po ang agahan niyo. Salamat, Apo. Salamat at mabuti ang pakiramdam ko. Anong klaseng sakit kaya yun? Alam niyo, Lola, kung ano raw ang madalas sabihin, nagkakatotoo raw yun. Namamanifest. Kung palagi niyong sinasabi na may mga masasakit sa inyo, yun din po ang mangyayari. Alam mo naman, Apo, na matanda na ako. Kaya talagang hindi maiiwasan na magsilabas ang sakit sa katawan ko. Hindi lang kasi mga pabaya mga anak ko. Hindi ako magkakaganito. Wala silang malasakit sa akin. Hindi nga nila ako naipasal sa kahit saan eh. Kung pwede lang makapamasyal man lang ako sa Boracay. Anong klaseng pagpapabaya po ba ang ginawa nila sa inyo? Yun bang napapagod silang mag-alaga sa akin kasi matanda na ako. Wala akong may tulong sa kanila. Kaya ipapadala nila ako sa home for the... ang bibig ko. Bumabalik na naman ang sakit. Ang sakit-sakit. Ay, bakit ba nagkakaganito ako? Kapag nagsasalita ako, sumasakit. Ay, teka. Hindi kaya sa agahan na niluto mo. Bakit naman kasi itlog at hotdog lang ito? Pasensya na po kung yan ang niluto ko. Pero hindi naman ho siguro dahil dyan kaya sumakit ang bibig nyo. Hindi pa naman ho kayo kumakain eh. Ganun ba? Ay, teka. May nararamdaman ako. Ano itong gumagalaw na to sa bibig ko? Lola! May lumalabas ho na uod sa bibig nyo! Bakit may uod sa bibig ko? Ay, Brenda! Tulungan mo ko! Tulong! Sakit talaga! Hintayin niyo po ako rito, La. Maghahanap ako ng masasakyan natin, ha? Dadaling ko po kayo sa doktor.
Huwag mo ko iiwan, Brenda po. Hindi ko na kaya magsalita pa. Natatakot ako. Naghanap ng masasakyan si Brenda. Sa labas pa lang ng kanilang gate, kahit na aligaga siya sa paghahanap ng masasakyan, ay narinig pa niya ang mga kapitbahay kung paano siya husgahan ng mga ito. Doon niya napatunayan na totoo nga ang sinasabi ni Thea na masama ang tingin ng ibang tao sa kanya. At ang masaklap pa'y sinabihan siya ng mga ito na pabaya sa nakakaawang matanda. Hindi na lang din pinatulan ni Brenda ang mga kapitbahay dahil wala siyang oras sa mga walang kwentang bagay. Nang makakuha siya ng masasakyan ay kaagad niyang dinala si Lola Simang sa ospital. Na-confine ito kaya hindi sila nakauwi kaagad. Grabe naman itong pasakit sa akin ng mundo. Matanda na ka ako. Uunti-untiin pa yata ako. Magdasal lang ho tayo na sana gumaling na ho kayo. Ang importante, nasa ospital tayo ngayon kaya kahit papano may tutulong sa atin pag may sumakit ho ulit sa inyo. Kaya nga, ay sana, huwag na akong atakihin ng kakaibang sakit. Sa ngayon, medyo nawawala ng sakit sa bibig ko. Yung braso ko, puno na ng kalmot. Pati likod at dibdib. Ay mabuti na lang tumigil ang pangangati. Mabuti po kung ganun. Basta, magpagaling ho kayo. Labanan niyo po ang sakit niyo ha. Kailangan kong labanan. Para makaalis ako sa lugar na to. Ayoko sa ospital. Madali ako mamatay rito. Siya nga po pala, Lola. Uuwi na muna ako para puntahan si Leila. Ipinakiusap ko lang ho kasi sa kaibigan ko ang bata eh. Babalik na lang po ako kasama siya ha. Ganun pa? Ay sige, pero bumalik ka kaagad. Alam mo na bang wala akong kasama rito. Lola, basta ho, wag na po kayong magsasalita ng kung ano-anong negatibo. Tumawag lang ho kayo sa Diyos nang sa ganun, gumaling kayo kaagad. Tama ka nga. Basta, bilisan mo. Naiwan si Lola Simang sa ward kasama pa ang ibang mga pasyente. Kalahating oras na ang lumipas nang makita niyang dinadalhan ng masasarap na pagkain ang isang pasyente. Nakatitig lang siya roon na para bang hindi nakakakain ng ganong pagkain. Nang mapansin siya ng pasyente ay naawa ito sa kanya. Binigyan siya nito ng pagkain at nakipagkwentuhan. At gaya ng dati, nagpaawa na naman siya. Sinabi niyang hindi siya pinapakain ng masasarap kaya siya na ospital at iniwan pa ng apo niya. Susubo pa lang si Lola Simang ng pagkain nang biglang manakit ang bibig niya. Ang sakit! Ay! Umaatake na naman ang pesting sakit na to. Tumawag kayo ng doktor. Nakarating ang doktor sa ward pero nawala na rin ang pananakit ng bibig ni Lola Simang. Chinekap lang siya saglit at iniwan matapos bigyan ng gamot. Nang bumalik si Brenda sa ospital, kasama ang anak, nakarinig siya ng masasakit na bulungan mula sa ibang pasyente. Hindi na lang siya nagsalita. Nakita niya rin ang plato na may hiwa ng cake sa side table ng lola niya. Dahil doon, nalaman niyang may nangyari na naman sa kanyang lola. Lola, bawal po sa inyo ang cake. Saan niyo po ito nakuha? Ibinigay sa akin yan, apo. Kung ganon, ibigay mo na lang kay Leila. At bawal naman pala sa akin. Ganun ho ba? Alalahanin niyo po na nag-aalala lang ako sa kalagayan niyo. Kaya pakiusap, tulungan niyo rin po ang sarili niyo. Alam ko naman yun, apo. Pero kasalanan ko ba na naawa sila sa akin nang makita nila akong mag-isa rito sa ward? Aray ko. Bakit sumasakit na naman ang bibig ko? May gumagalaw pa sa gilagid ko. Nakakainis. Ngumanga ho kayo, titingnan ko po.
Hindi ko maibuka ang bibig ko. Kaunti nga lang ho. May uod na naman ho sa bibig nyo. Namamagaho ang gilagid nyo eh. Mukhang sa sugat nyo ho sa gilagid naglalabasan ng mga uod. Nakakadiri! Teka lang ho tatawag po ako ng doktor. Bilisan na po. Kinamutan ako sa mga sinabi mo. Sa tuwing pinupuntahan ng doktor ang matanda ay nawawala ang sakit na nararamdaman ni Lola Simang. Maging ang uod na nakita nila, nawala na rin na parang ayaw magpakita. May isang pasyente na nakapagsabi na baka raw binabarang si Lola Simang. Wala raw magagawa ang ospital para roon. Naniwala naman kaagad si Lola Simang, kaya inaya niya si Brenda na iuwi na siya at maghanap sila ng albularyo na magpapagaling sa kanya. Mamatay sanang gumawa nito sa akin. Total, nagkakatotoo naman ang mga sinasabi ko. Lola, ano po bang ibig niyong sabihin na nagkakatotoo ang sinasabi niyo? Ano kasi, ano pa ito iniisip ko? Naguguluhan lang kasi ako. Apoy, sa mga nangyayari, ay kako sana magkatotoo ang sinasabi ko na mamatay na sana may gawa nito sa akin. Ganun ho ba? Pero wala ba kayong ideya kung sino ang may galit sa inyo na pwedeng gumawa nito sa inyo? Kung talagang binabarang kayo? Wala. Sino naman ang magagalit sa akin? Tsaka, baka naiinggit yun sa kalagayan ko ngayon kasi. Nandyan ka kasi. Binibigay ang lahat ng gusto ko. Sigurado ho ba kayo na wala kayong kagalit o kaaway? Wala nga. Tsaka, ako nga ang kinakawawa kasi matanda. Aray! Ay, tangina naman Leche talaga to. Umaatake na naman ang sakit ko. Teka, mukhang masusuka ako. Ay Diyos ko, ano bang gagawin ko? Ay, heto po ang basurahan. Dito po kayo sumuka. Nagulantang na lang sila nang isuka ni Lola Simang ang mga uod na sumasama sa nakain niya. Nagsisigaw tuloy sila sa sobrang takot at pandidiri. Magsabi ho kayo ng totoo. Sino ba ang alam niyong kagalit niyo o kasamaan niyo ng loob? Marami ba sila? Bakit di mo maisip kung sino? Wala akong alam na kagalit ko. Teka, wag mo muna akong tanungin. Sumasakit ang ulo ko. Ay para mabibiyak. Aray! Ang ulo ko, Brenda! Ay, sumasakit nga! Tulungan mo ko. Pakiusap. Maghanap ka ng albularyo. Paggamot mo na ako. Pakiusap. Lumabas si Brenda hindi upang maghanap ng albularyo, kundi ang tawagan si Thea. Dahil ito mismo ang kakuntsaban niya sa pangbabarang sa matanda. Hello, Thea. Kumusta ka riyan? Ayos lang ate. Ikaw dyan? Tumalab na yung ginagawa niyo ng lolo mo. Umepekto agad kay Lola yung barang na ibinigay niyo sa kanya. Mabuti naman. Magaling naman babarang kasi si Lolo Timyong. Hindi ko kakayanin kung ako lang ang gagawa, lalo na at hindi naman natin papatayin. Kung hindi, tuturuan lang ng leksyon. Ano nang napapansin mo kay Lola Simang? Panaka-naka pa rin siyang nagpapaawa. Pero sa kada paawa at paninisi niya, nagkakatotoo yun at nasasaktan siya. Minsan naaawa nga ako kaso kailangan natin tong gawin para magbago na siya. Kinumusta nga rin siya ni na Tiyo at Tia kung anong lagay niya. Sinabi ko naman ng totoo. Mabuti na lang tinawagan nila ako nung unang araw na dumating si Lola rito. Sinabi nila sa akin kung ano ang tunay na ugali ni Lola Simang, kaya nakapaghanda rin ako. Grabe pala talaga siya kahit nakakasira na siya ng iba. Wala siyang pakialam. Ipinapaubaya na raw nila sa akin ang pagbabago ni Lola. Kaya kailangan niya talagang matuto. Kahit matanda na siya, hindi yun dahilan para maging masama siya at manakit ng iba. Sa ngayon, obserbahan mo muna siya ate. Sabihin mo lang kung napapasobra ang pambabarang namin ha. At please,
wag na wag kang maawa hanggat hindi siya nagbabago. Tsaka, pakisabi sa mga tiyo at tiya mo na wag muna nilang bibisitahin ng lola mo hanggat hindi pa tapos sa misyon natin. Sige, nakakuha ka agad ng kakuntsabang albularyo si Brenda sa tulong ng tiyuhin at tiyahin niya. Kinabukasan na ito dumating at natingnan si Lola Simang. Sinabi nito na isang sumpa ang barang na ibinigay sa kanya. Sa bawat pagpapaawa niya na hindi makatotohanan at pang-aabuso ay magpapalala ito ng kanyang sakit. Wala siyang laban para maalis yun dahil hindi iisa ang mambabarang na bumarang sa kanya. Nagalit si Lola Simang dahil hindi raw siya nagpapaawa. Kalokohan daw ang sinasabi nito. Yan bang sinasabi mo magagamot, Brenda? Hindi na kayang manggamot pero kaya niyang manghusga. Apo, baka peke lang ang nahanap mo. Ay nako. Pasensya na po, La. Pero yun ho ang sinasabi nilang magaling na albularyo ho sa atin. Pero bakit hindi niyo po subukan? Subukan niyo pong magbago. Nahirapan po ako kagabi maghanap ng albularyo dahil kalat dyan sa labas na hindi kita inaalagaan ng maayos. May nagsabi pa sa akin na dapat daw maghirap ako kasi wala akong awa sa inyo. Alam niyo po bang ang sakit-sakit sa loob ko nun? Kasi bakit naman ho ganun ang sinasabi sa akin ng ibang tao kahit na hindi pa nila ako nakikilala? Halos nalalaman na nila ang nangyayari sa loob ng bahay kapag di po pala kita nabibigyan ng gusto nyo. Sino nagsabi? Si Thea? Siyang nagpakalat ng chismis na yan bago siya umalis. Aray! Ay, ang sakit na naman ang bibig ko. Brenda, apo. Sinabi na ho ng albularyo na magsabi ho kayo ng totoo. Hindi ho ba? Sige. Inaabit ko ng kasalanan ko. Diyos ko. Apo, patawarin mo ako sa mga nagawa ko. Hindi ko lang maamin sa'yo kahit noong nasa ospital tayo at pinagbubulungan ka. Kasi nahihiya ako. Ako may kasalanan, Apo. Hiyang-hiya ako sa lahat ng nagawa ko. Pero hindi ko alam kung paanong magsisimula. Kasi pakiramdam ko ang sama-sama kong tao. Makababayaan at kamuhian ako. Kamuhian mo ko at itakwil. Kagaya rin ng mga anak ko. Maawa ka sa akin, Apo. Hindi ko naman ho kayo pababayaan. Kasi kahit anong mangyari, lola ko ho kayo. Malay nyo, pati mga anak nyo, mahal ho kayo. At hinihintay ka lang na magbago. Tingin mo, matatanggap pa nila ako. Sigurado ho ako riyan. Basta tutulungan ko kayong mawala ang barang sa inyo. Magbago lang ho kayo. Aalalayan po kita. Hirap na talaga ako sa sakit kong ito. Gusto ko na talagang gumaling. Patawarin mo ako, Apo. Sa lahat ng nasaktan ko. Patawarin na sana nila ako. Matanda na ako. Gusto ko pang mabuhay na masaya sa natitira kong mga araw. Hindi na ako uulit. Hindi na ako mananakit at mga abuso. Patawad na, Apo ko. Patawarin mo ako. Dahan-dahang inalalayan ni Brenda ang kanyang lola si Mang tungo sa pagbabago. Hindi madaling magbago, lalo kung nakagawian na ang kasalanan. Pero hinahabaan pa rin ni Brenda ang kanyang pasensya dahil nakikita niyang kusang loob na sinusubukan ng kanyang lola ang magbago. Kahit nakakainis at nakakapagod alagaan ang matanda, hindi ito pinakitaan ni Brenda ng pagod sa pag-aalaga. Lumipas ang mga araw.
Unti-unting nagbago ang matanda nang hindi niya namamalayan. Nawala na rin ng tuluyan ang barang sa kanya pagkalipas ng ilang buwan. Dahil sa mga nangyari kay Lola Simang, natauhan siya at nagkaroon ng malaking aral sa kanyang buhay. Huwag gamitin ang edad upang pagsamantalahan ng ibang tao, lalo na ang sariling pamilya. Nang maalala ng matanda na malaki rin ang kasalanan niya kay Thea, sinabihan niya si Brenda na pabalikin ito at personal siyang hihingi ng tawad. Maging ang mga anak niya ay ipinatawag niya upang humingi rin ng tawad sa kanila. Kahit siya pa ang nakatatanda, alam niyang siya ang may mali. Kaya siya ang humingi ng tawad sa lahat ng mga nagawa niya sa kanila. Akala niya galit ang mga anak niya sa kanya, subalit hindi pala. Ang pagbabago niya lang ang hinihintay ng mga ito. Minsan, sa sobrang paghahabol natin ng yaman sa mundo, lalo na dahil tumatanda na tayo, gumagawa tayo ng mga bagay para pilit na makuha yon. Kagaya na lang ng pagpapaawa at pang-aabuso ni Lola Simang sa sarili niyang apo. Hindi niya naiisip na ang ginawa niyang yon ang naghiwalay sa kanya sa taong nagmamalasakit at nagmamahal. Pag tumatanda na tayo, pamilya at pananampalataya sa Diyos ang dapat pagtibayin natin. Dahil mas masarap pa rin ang buhay na may matibay kang koneksyon sa pamilya mo at kumakapit ng mahigpit sa dakilang lumikha. Kayo ba mga apo? May kilala ba kayong matanda na mahilig magpaawa at mang-abuso ng kapwa na kahit ibigay nyo ang lahat, hindi pa rin makontento at nakukuha pa niyang magpaawa sa iba dahil alam niyang madali niyang makuha ang simpatsya ng tao dahil sa kanyang katandaan? Maaari kayong magbahagi ng inyong komento at opinyon. Naway may hatid na magandang aral ang kwento na ito. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay sa ating mga kwento, mga apo.